ang nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs, malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo, maging narco-state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, ni Mayor Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that from different aspects, kahit dyan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang ilabas mo yung bigas kung hindi papatayin kita. No? We understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o hindi, I will support you. Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging corrupt ang ibang pulis at militar. And he explained his systemic approach to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Taguig, may dalawa kaming barangay na naging transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So, long story short, dun nag-umpisa ang aming storya. So, let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So, paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretso. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa eroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Diba? So, backtrack lang ako ha. The last 2.5, 3 years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number 1 ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan, tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on, and then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them, and to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na independent. So the last 2 years, I tried, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati, 3 yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung Dilaw, yung Liberal Party, yan sila, sila
Senator De Lima, iba pa ho yung dilaw sa dilawan, ha? Yung dilaw nirerespeto ko, yung dilawan yung po yung sa aming language ay unreasonable. Talagang may hypocrisy sa paningin sa politika, no? So the third group of course is the Philippine left. Pinaka-apat na yung mga independent. So, like others who filed as independent, I believe I can contribute. Simple lang, kung tama ang ginagawa ng administrasyon Marcos Duterte, sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako. Di ba? Okay. So, nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So, naging 5 grupo na. Yung Marcos, administrasyon, nabuo yung Duterte na oposisyon, nandiyan pa rin yung dilawan, at kung makikita nyo po, tignan nyo po, very, very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Llamas, sinasabi niya, mag-aaway yan, sila Bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon, gusto niya maging totoo, kasi may grupo siya kasama sa dilawans na gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, di ba? So, 2-in-1 yon. In one sense, he can seem like a very good political analyst. On the other sense, kung magkatotoo, suddenly, yan, third party na sila. Then of course, the Philippine left naman has always been consistent, di ba? With what they believe in, and then yung criticism nila sa administrasyon, and of course, yung alternative nila. Then you have the independents, di ba? Okay. So sabi ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang Pangulo or ang Chief Justice or ang Senate President or Speaker or 5 general natin ng AFP? So let me address myself din sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang power ang korte to interpret? Bakit si Congressman Jimenez noon, di ba, naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang extradition. Meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa human rights. I-address ko yan. I'll just stick to 3 issues today, no? Yung due process due process, kasama na doon yung availability of legal entities. Number 2, number 3, yung fact-finding, di ba? Yung facts lang, kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi dun sa kanyang video. At yung isa, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo, yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, di ba, due process means, makinig ka muna bago ka humusga. Nagamit ko nga nung isang araw, and I've been using this forever, and it's also a reminder to me, no? When God knew already, alam na kaagad ng Panginoon na kumain sa forbidden fruit o kinain ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit. Ang unang sinabi sa kanila, nasaan kayo? At nung sinabi lang, nagtatago kami kasi hubad kami. Ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? So alam na niya na kinain nyo, pero binigyan pa niya ng tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time, tapos yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten Academic na, panalo na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po, ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am.
ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinat out nyo sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, dun sa legal remedies. So, sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So, first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. 'Di ba? Walang trial. At dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli. 'Di ba? So, hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then, dinidistinguish mo rin yon dun sa mga police at militar na may raid, and then they protected their own life. So, the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So, tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact checkers. Oh, yan Rappler, yung mga investigative journalism. I-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable. 'Di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. 'Di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies.